Tips para sa ating mga alagang ibon ngayong mainit ang panahon. Alamin natin yan sa report ng ating kasamang si Christine Dantes. Sa sobrang init ng panahon ay kanya-kanyang diskarte ang lahat kung paano maiibsan ang init at kung paano maiiwasan ang mga sakit na maaaring maidulot nito sa ating katawan. Ngunit hindi lamang tao ang apektado sa ganitong kainit na panahon, kundi maging ang ating mga alagang hayop, lalo na ang mga hayop na nabubuhay sa labas. Isa sa mga lubos na apektado sa sobrang init ng panahon ay ang mga ibon. Kung ma-expose ng matagal at makakaranas ng sobrang init ang isang ibon, ay maaari itong makaranas ng heat stroke na posibleng itong ikamatay. Narito ang ilang dapat gawin para maging ligtas ang ating mga alagang ibon, kasama na din ang mga ibong nabubuhay sa labas ng ating bahay. Una ay palaging maglagay ng malinis na inumin sa cage ng ating mga ibon dahil sa ganitong panahon ay mas madalas itong mauhaw at uminom ng tubig. Dapat din na sa ganito kainit na panahon ay naliligo ang ating mga ibon. Maaari natin silang isprayan ng tubig sa umaga habang nasa kulungan sila o di naman kaya ay lagyan natin sila ng paliguan. Pwede din naman natin silang pakawalan sa kanilang mga cage at maglagay ng liguan at hayaan silang kusang maligo. Mahalaga na hayaan natin silang maligo para maibsan ang init at mapreskuhan ang ating mga alagang ibon. Hanggat maaari ay maglagay ng magandang ventilasyon kung nasa loob ng bahay o kwarto ang ating mga alaga. Maglagay din tayo ng inumin sa labas ng ating bahay o kung may rooftop tayo ay dito tayo maglagay ng tubig na maiinom ng mga ibong lumilipad-lipad sa labas. Hindi lamang mga ibong nabubuhay sa labas ang ating matutulungan, kundi maging ang mga ibong ligaw na nakawala sa kanilang mga amo nang sa gayon ay maibsan ang uhaw na nararamdaman ng mga ito. Tandaan natin na ang mga kagaya nilang nilikha ay may buhay din na dapat ay protektahan at alagaan ng mga taong gaya natin na mas maraming alam kung paano sila mabubuhay ng ligtas sa nararanasang sobrang init ng panahon.